Musta mga ka-idol? Magpurma lang sa tanong kay nag-message sa ato nga sa about sa iyang problema, advice daw. Okay, ato sa ning basahon ha. Okay, honest niya. Please hide my identity. Ako si Mariel. Ayaw na lang i-mention akong please, di ko totoong pangalan. Miss Shalom. Akong problema, mahilig ko og dormi sa kuiba ko. Unya, maulaw ko moadto sa doktor. Unya, pwede ko magpa-advise nimo kay ganahan jud ko permi magpa-dormi activity. Ano mo ba? Mga sakit na makukuha ko nito kasi natatakot ako. Kasi mabaho na private area ko. Disclaimer lang ha. The advice or information I share is based on my own knowledge. But it is not a substitute for professional medical advice, diagnosis, or treatment. Always consult a licensed doctor or healthcare provider before trying any recommendations. I am not responsible for any effects or complications that may arise from using this information. My health tips are for general awareness only. Ang pagiging aktibo mo sa pagdormi activity ay maaaring magdulot ng ang STI. Para maintindihan mo, ang STI nakukuha sa pagkikipag-dormi. Ang mga sakit na naipapasa sa pamamagitan ng dormi contact sa ating palalat. Ang sakit na nakukuha sa pagkikipag-dormi, para sa akin, ito lang ang masasabi ko. Una, common STI. Ako na nang na-explain kung saan na siya kabalo na kaana ha, Mariel. Ikaduha, gonorrhea at chlamydia. Ikatulo, syphilis. Ikaupat, herpes. Ikalima, human papillomavirus. Ikaunom, trichomoniasis. Ikapito, HIV or AIDS. So, kabalo naman mo ani unsa ni siya common kayo ni. So, advice ko sa iyo, adto tawon og doktor pagpa-check up jud. Ayaw hulata nga mulala ang imong gibati. Ayaw pag-ulaw-ulaw diha sa doktor. At kung napapansin mong mabaho ang iyong private area, pagkakaroon ng nana o malabong discharge sa palalat, masakit na pag-ihi, pangangati at pamamaga. Mga sores, ulcer sa palalat nyo o bibig o sa puwit, pantal sa katawan, lagnat at pamamaga ng lymph nodes. Mga kalunggo sa palalat nyo, pwede sa puwit o bibig. May ilang uri na maaaring magdulot ng cervical na sakit. Maaaring magdulot ng malalang sakit kung high-risk strain. Mabahong discharge, kulay dilaw o verde. Pangangati at masakit na pag-ihi. Maaaring dahil ito sa una, bacterial vaginosis or imbalance ng bakterya sa palalat. Nagdudulot ng fishy odor. Ikaduha, yeast infection, makati at puti, makunat na discharge, minsan may amoy. Kaupat, poor hygiene, hindi regular na paglilinis sa palalat o underwear, tulad ng trichomoniasis, gonorrhea o chlamydia. Katulo, ano ang dapat mong gawin? Una, magpatingin sa doktor. Punta ka sa OB/GYN, kung babae o lalaki, urologist, para sa check-up at test, STI screening. Kaduha, gumamit ng protection, laging gumamit ng kondom para maiwasan ang STI. Ikatulo, hygiene. Malinis ang paghuhugas ng palalat araw-araw at pagpapalit ng underwear. Ikaapat, iwasan ang multiple partners. Mas mataas ang risk ng STI. Kalima, HPV vaccine. Kung wala ka pa nito, magpabakuna para sa proteksyon laban sa HPV. Kaupat, paano maiwasan ang STI? Una, safe sa pag-dormi. Use condom lagi. Kaduha, regular check-up sa doktor. Lalo na kung active ka sa pag-dormi sa palalat nyo. Katulo, huwag mag-self-medicate. Baka lumala ang infeksyon, patingin agad sa doktor. Kung may abnormal na amoy, discharge o pakiramdam, huwag magkatubili, magpakonsulta agad sa doktor. Remember, isa lang ang buhay natin. Dapat alagaan mo
At huwag basta-basta magpagamit ng Doremi. Dapat, bago magpagamit, magpatingin muna sa doktor, yung lalaki or babae. For safety measure. Careful sa mahilig magpa-Doremi. Ha? Masarap ng ilang segundo, pero ilang buwan or taon mo yan pagdurusahan. So, be careful. So, maulang na ang akong istorya ni mo, Mariel. Naot nga imong napaminaw ang akong mga gisulti diha nimo. O, dili na lang ko to, Mariel. Maayong hapon sa imo.